Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Jen Rodriguez from Masagrid Channel, a faith healer, also a tarot reader. So ngayong hapon na tatagal natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 21 hanggang October 28 for the sign of Aries. So Aries, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos updated kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap? So guys, ito na, tutuklasin at bubulabugin natin yan. Ano kaya gusto sabihin sa inyo ng ating angel spirit? Angel spirit, please give me information po. And this is something, the Emperor. Oh, this is something, a masculine energy. At the same time, this is something high standard person. No? And this is something being wise and practical person. No, napaka-intelligent at napakatalino nito at alam niya sa sarili niya yung grounds niya. No, and this is something, the Six of Cups, for something memories, reminiscence, na kumaga naging mature siya sa mga bagay na nangyari sa kanya from the past, or may mga bagay dito na mangyayari sa inyo, maaaring nangyari sa inyo from the past na maaaring naging dahilan kaya naging mature kayo sa situation nyo ngayon. And this is something, a Six of Cups coming back, na maaaring may taong babalik from the past, and this is something that's ever for a perfect timing. So this is the moment na maaaring bumalik itong tao na to, maaaring magpakita or tumawag sa iyo, mag-message sa iyo. And this is a Temperance for a perfect timing. And because this is a seven of Pentacles for harvest time. Kumbaga naghintay ka rin, no, na bumalik to. And this is the moment na maaaring mag-harvest ka na. At additional messages represent with the Page of Cups, something intuitions, no? Kumbaga, pinapakita dito na makinig ka raw sa gut feeling and intuitions mo. May mga mensahe sa'yo ng ating mga gabay na pinapakita sa iyo mga panaginip. Additional messages with an angel spirit represent the Hierophant for a lesson learned. Matuto ka na, no? Sa mga bagay na pinagdaanan mo, maraming mga babala at paalala sa iyo na pinapakita sa atin ng mga angel spirit na maaaring sa panaginip mo, sa intuitions mo, and sa visions mo. The Emperor represent what? So, Six of Wands for victory is yours, no? Maaaring mapunta ka sa rurok ng tagumpay, or maaaring magkaroon ka ng promotions dito, no? Being a boss or something, being a leader, no? Or magkaroon ka dito ng promotion. So let's see what is the Six of Cups. And because this is something, the King of Pentacles with something as security. Kumbaga magiging secure ka dito sa mga meron ka ngayon, no? Kumbaga may mga pinagdaanan ka from the past na nagsink in sa iyo, no? Kumbaga it's either nadala ka na trauma ka, pero this is something coming back. No, this is something about kumbaga mayroon ditong comeback moment. No, there is something comeback moment. The Temperance. The Temperance represents the Three of Pentacles with the collaborations, no? This is something, a unity, teamwork. But this is something that Temperance for divine intervention. May paalala sa iyo ang ating divine na you need to pay attention sa kung ano man yung mga tao sa paligid mo. Maging mabusisi, makinig sa kung ano man yung mga napaparating na mensahe. The Seven of Pentacles represent the Justice card with something of pure positive outcome. Magiging maganda ng kalalabasan nito. This is something of consequences, karma, and there's something balance, no? Magiging balance ka dito. Lahat ng mga bagay na gagawin mo with the Seven of Pentacles, with the harvest time, this is the consequences, no? That you've done. Na kung ano yung mga ginawa mo, tinapos mo, at pinagpirsigihan mo. So let's see what is the Page of Cups. No, represent the Empress card for a revert. No, parang bubuhay yung katawan lupa mo dito. Parang magkakaroon ka ng mga panibagong ideas. No?
And of course, new ideas, new project, new plans. And this is something intuition na para magkakaroon ka ng gut feeling kung ano yung mga bagay na kailangan mo may sa kataparan. So, let's see what is the Hierophant. Ang pinaka-Hierophant dito, guys, represent what? So, this is the Sun card with a pure positive outcome. Talaga pinapakita dito na maaaring maliwanagan ka na, matauhan ka na sa mga pinagdaanan mo. May mga pangyayari sa buhay mo na maaaring nag-sink in sa'yo na trauma ka dahil sa mga bagay na yan. Kumbaga, naging lesson na yan. Kaya, kumbaga, itong cycle na to ay maaaring magkaroon ng bagong eksena talaga. This is something, an end chapter coming, this is the end chapter and a new chapter coming in for you. What is the Emperor and the Six of Wands? Represent dito with the Queen of Swords, the bigger picture. Unti-unti mo nang masisilayan. Unti-unti mo na makikita ang tagumpay, no? Dahil sa pagiging wais at liso at pagiging matalino sa mga desisyon na gagawin mo, malayo pala nakikita mo na yung posibilidad na mangyayari. So, let's see what is the Six of Cups. So, because the King of Pentacles. So, this is the Eight of Swords, no? This is a lot of toxicities around you. This is a lot of blockages na maaaring, kaya tong tao na to hindi nakabalik sa'yo kagad kasi kumbaga maraming toxic friends and toxic relatives na maaaring humakad lang sa inyong pagtatagpo, no? Kumbaga, or either guys, this is a toxic relationship. Ganon. But this is something King of Pentacles with a practicality. Practical ka na eh. Hindi ka na padalos-dalos, no? And because the Temperance and because the Three of Pentacles represent the Page of Sword na kumbaga mas ano na yung curiosity mo, no? Mas parang inaalam mo na, binubusisi mo na, no? Kumbaga may paalala sa'yo na kagad ang ating divine na bago ka mag-take ng action, you need to be wise, analyze, and visualize anything, no? So let's see what is the Seven of Pentacles and Justice card. Represent to with the Queen of Pentacles. So this is something good sa pagdating sa entrepreneur. No? Kumbaga, ano ka na eh, hasang-hasa ka na sa mga pinagdaanan mo. Parang alam mo sa sarili mo, hindi lang tungkol sa finances, na tungkol dito sa buhay. No? Kung ano yung mga bagay na nai-invest mo, kung ano man yung mga bagay na pupurusigin mo, kung ano man yung mga bagay na pagtatrabahuhan mo. Alam mo, at the end of the day, may ibabalik sa'yo yan. No? There's something good karma and a harvest moment. What is the Page of Cups and because the Empress card? The Page of Cups because the Empress card represents the judgment. Oh my God, this is a wake-up call or inner calling to you. Na parang tinatawagan ka ng ating mga gabay dito na you need to pay attention. Self-love, self-care. Kailangan mahalin mo yung sarili mo dito. Na pinapakita dito na may mga babala at paalala sa ang ating divine na maaaring pinapakita sa panaginip mo, sa intuitions mo, sa visions mo. Na binibigyan ka ng mga mensahe na keep going. Ganun. So let's see what is the Hierophant and the Sun card. Represent dito with the Queen of Cups, may healing. Magkakaroon ka ng emotional healing dito with this trauma, no? Kumaga dahil sa mga pinagdaanan mo, napagtanto mo lahat ng mga pangyayari dito, kilala mo na at kumaga nakilala mo na kung sino yung mga taong totoo at hindi totoo sa paligid mo. It's a good part, no? Kumaga, nagdaan ka sa paglilinis, no? So let's see. What is the outcome? Ang pinaka-outcome dito is the Ace of Wands for a new project, new beginning, and of course, a new idea coming in for you. At the same time, this is something the Four of Swords, no? This is something intuitions. This is something meditate, no? Kailangan mo daw magmuni-muni, magnilay-nilay para malaman mo, no? Yung mga mensahe ng ating mga gabay na kung ano man yung mga bagay na kailangan mong gawin, no? At may isa katuparan. At sinasabi dito with the Wheel of Fortune, ang pag-ikot ng kapalaran at pag-ikot ng mundong ginagalawan. Bago na naman itong papasok sa iyong chapter. So, itong chapter na to ay maaaring maging blessed, contentment, at being something successful, no? For this scenario. So, let's see, what is additional messages pagdating sa finances and career? So, this is a Six of Pentacles, no? Give and take, no? This is something giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na about sa finances, negosyo, hanap buhay mo. And the Strength is something confident. Kailangan mo lang maging malakas ang loob, maging matapang sa mga bagay na pinagdaanan mo. Kumaga kailangan marunong ka ng balansihin, no? Ang iyong emosyon, ang iyong physical, no? Ang iyong mental. And this is something the word card. Nababaguhin talaga ang mundo ginagalaw mo dito pagdating sa negosyo, hanap buhay mo. Dahil sa mga bagay na nangyari sa iyo. No, isang baon na yan na maaring isa sa naging aral sa iyo, hakbangin sa iyo para sa pagtupad ng mga pangarap mo. Additional messages pagdating naman tayo sa love life. So this is the Moon card for a truth reveal. Na ipapakita sa iyo dito kung sino talaga itong tao na to, kung totoo ba to sa iyo, kung itong tao na to, kumbaga
This is a very faithful and loyal person for you. Kumbaga, kikilatisin at kikilalanin niya ng ating mga gabay. Bago yan ipagkalob sa inong buo, no? And this is something the Seven of Cups by so a lot of opportunities of confusion, no? Maaaring may mga bagay dito na naguguluhan ka o may mga bagay na maaaring guguluhin kayo para mabusisi at makilala ng maayos at klaro atong tao na tong ibibigay sa iyo. And kasi sinasabi sa'yo, with this Five of Cups, something disappointment. Dito mo mararanasan or dito mo mararamdaman yung mga disappointment, rejection, and failure. But eventually, this is something acceptance, pagtanggap. No? And this is the Eight of Wands, something communication. Dito papasok no, sa mga pinagdaanan mo from the past pagdating sa relationship. Nagsisinang hinayang ka. But definitely guys, no, magpasalamat ka. Kasi inilalayo lang sa iyo yung mga tao sa paligid mo na alam niyang hindi pang matagalan. This is something of grief for losses for something. But it's an appreciate no, something meaningful na ibinigay sa ng ating mga gabay. This is the Eight of Wands for something of communication, travel, but and of course, be adventurous, no? Itong tao na to ay napaka masiyahin at napakadaming plano sa buhay. Additional messages tayo. Pagdating naman tayo dito sa health, so this is the Tower moment for a major changes, no? This is the rebuilding, no? And the Eight of Cups is something moving on. Kumbaga, pagdating sa tahanan nyo, may mga lifestyle kayo na nakasanayan yung unhealthy lifestyle na kailangan nyo na i-let go. No, baka mahilig kayo sa fast food, mahilig kayo sa mga prito-prito, or mahilig kayo sa mga, yung mga madalas nyo nakain na processing food. Kailangan nyo na umiwas doon kasi nakakasama yan for your health, no? So let's see, what is additional messages with the magical fairy messages? Magical fairy messages represent a daughter. Na may anak kang babae, kumbaga dito na-represent na maaaring siya magsilbing kasagutan sa mga katanungan mo. Or maaaring siya yung mailayag sa iyo para ipagkaloob sa iyo ang magandang buhay na inihain sa iyo. Additional messages tayo with an angel spirit. And there is an admit your true feelings to yourself. Maging totoo ka sa sarili mo, hindi mo kailangang magpanggap. No? Kung ano man yung mga bagay na meron ka, yun lang, magpasalamat. At may mga bagay na wala ka ipagpatawad. So let's see what is the synchronicities. What is the synchronicities represent what? Synchronicities represent a leader. Take charge of your situation. No, kailangan pamunuan mo yung sitwasyon mo. Ikaw yung gagawa na ikabubuti at kasasama mo, kaya galingan mo. And this is the Empress card for revert, no? Self-love, self-care, kailangan mo mahalin sarili mo. Bago mo matagpuan at makilala yung taong para sa'yo, this is something soulmate. Meron talagang pagtatagpuin talaga ng tadhana dahil kayo talaga isa-isa't isa, no? So let's see what is a yin and yang oracle card. So let's see what is additional messages with yin and yang oracle card. Represent dito with the distance. Dumistansya ka, no? Sa mga negativities, no? Sa mga toxicities. And there is a North Node with the cosmic with the purpose. At ipapakita dito kung ano life purpose mo, no? Papakita dito kung ano talaga yung purpose mo sa buhay. And intentions. And regret. No? There's a lot of disappointment, failures na maaring nagdulot sa iyo ng panghihinayang. And this is something control. Kontrolin mo yung mga sasabihin mong salita, no? Baka maka-apekto to sa mga tao sa paligid mo or sa sarili mo, no? Kasi hindi na natin mababawi kapag nasabi na natin yan. So let's see what is the Romance and Angels with the Mystic Love Oracle deck. Let's see. And this is something really the inner growth. Oh, see, magkakaroon ka talaga dito ng something, a changes, a development. With the toxic relationship, I told you, a karmic relationship, toxicities, no? Meron ka, kumbaga nakaranas ka ng toxic relationship dito. Or either nasa situation ka with the toxicities. And this is something unfinished business. Meron dito, tulad na sinasabi ko, di ba? Hindi pa tapos ang totoong laban. Maaaring bumalik siya para patunayan niya na this is something, worth it na maaaring bumalik siya dahil nagsisi siya nang hinayang siya, ganto ganyan, no? At yung pala, diba, mahal ka pala talaga niya. Oh, let's see what is Archangel Michael messages.
Go forward fearlessly. Magpatuloy ka na walang kinakatakutan, walang kinikilingan. And use your imagination, yun just the answer. No? Kung magagamitin mo ng intuition at makikita mo lahat ng mga kasagutan sa mga katanungan mo. And spend more time outdoors. So, kailangan mo talaga ng oras, no, para libangin yung sarili mo, kumawala sa mundong ginagalawan mo na punong-puno ng toxicities or negativities. So, let's see what is your chakra messages. And there's an in-phase. Mag-ingat ka ha. Meron ditong mapanlinlang at lolokohin ka with an in-phase. Haharangin yung mga opportunities para sa'yo. No? And this is service. No? This is something services. No, meron ditong hinihilutan ka. No, or may pinupuntahan ka na manghihilot na gumagawa pa lang ng hindi maganda. Mag-iingat ka ha. Nakita ko na sense ko dito na kumbaga kinukuha niya yung swerte mo. Mag-ingat po kayo sa mga massage niyong pinupuntahan. Marunong pong gumawa ng hindi maganda. Kaya ano po, tawag dito maghinay-hinay po ha. Baka binabasa yung palad nyo, ganto ganyan, mag-ingat po kayo. Baka maagaw po yung swerte nyo. What is the Moonology? Nothing will come this situation. No, walang mangyayari sa situation kung hindi ka mag-take ng action. And surrender to the divine. So, surrender daw to the divine lahat ng mga bagay na hindi mo kontrolado, no? So, let's see what is an angel's answer. Angel's answer represent what? Peaceful resolution. Magkakaroon ka ng kapayapaang solusyon dito, no? Magkakaroon ka ng kalayaang solusyon, and this is a no need to worry. Hindi mo kailangan mangamba. Na magpatuloy ka lang. This is a helpful people. Maraming taong tutulong sa'yo o may mga taong tutulungan ka. For the energy, represent what? Represent Corcopia. Kailangan mo ng fruit and vegetables. And there's a man who holding a heart. So, if you were a woman, ikaw may hawak ng puso niya. If you were a man, maaaring siya may hawak ng puso mo. And this is the sun card, no? Maaaring kumaga bigyan liwanag, bigyan linaw lahat ng mga bagay or pangyayari sa'yo, no, sa ginagalawan mo. And this is the thinking man. No, if you were a man, overthinking ka. If you were a woman, yung person mo overthinking. No, tinitingnan ka niya like a diamond na napaka-halaga and worth it. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's something confident. No? Confident is your key to success talaga. No, kailangan lakasan ng loob mo, maging matapang ka. No? Sa madaling salita, kailangan mo rin talaga maging makapal ang mukha dito. And there's a support and guidance. So, kailangan mo ng support and guidance dito with an angel spirit. And of course, sinasabi ito with the natural, with the boundaries. Mag-set ka raw ng boundaries dito, guys. So, let's see what is additional messages with the Romance Angels. Represent a new love. Wow, may bagong pag-ibig. And let your friends help you. Hayaan mo yung mga kaibigan mong tulungan ka. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. With an angel spirit, represent friendship. Ooh, there's a friends here na tutulungan ka, guys. And there's a discipline. Kailangan mo lang ng disiplina, no? Disiplina sa sarili mo na magpatuloy at kailangan mo tutukan kung ano ba talaga yung gusto mong gawin, no? Your target and intention, mag-focus ka daw doon. And this is something that time to decide. Kailangan mo mag-desisyon na ngayon kung ano man yung mga bagay talaga na gusto mo. Passion mo. And there's a light and love. Nabibigyan linaw talaga pagdating sa buhay pag-ibig. So, let's see what is our Archangel Raphael messages. Archangel Raphael messages is a good night's sleep. Wow. So, pinapakita dito na magiging maganda na ang tulog mo. No? Masarap ang tulog mo. This is our inner authority. So, something and information dito na maaaring lahat ng mga pinagdadasal mo ay maaaring maisakataparan yan. No, huwag ka mag-alala dahil nasa likod mo lang ang ating mga gabay, sinusuportahan ka, at makinig ka lang sa mga intuitions mo. No? Binibigyan ka naman sana ang ating gabay na you need to pay attention. Additional messages with an angel spirit. Represent dito with an double missions. No? This is something light worker, starseed serves the world being you. Maging totoo ka lang sa sarili mo. No? Pagiging tapat sa sarili mo, diyan lalabas ang totoong kaalaman at kakayanan mo. And there's the void. Stop. May mga bagay na kailangan kang iwasan. Tigilan. No? Jesus loving quote said. What is the Jesus loving quote said?
Nothing shall be impossible to you. Pagdating sa iyo, walang mga bagay na imposible ay posible. No? Kaya kailangan magtiwala ka, manampalataya ka, at gawin mo ng maayos at wasto ang iyong mga bagay na ginagawa. Kumaga magdasal, magmuni-muni, magtiwala ka sa kung ano man yung hangarin mo, no? Sa ikabubuti ng sarili mo at mga tao sa paligid mo. For an angel's number, represent what? Represent a 0404 slow down. No? Dahan-dahan lang. Hindi mo kailangang magmadali, no? Hindi karera ang buhay. Tandaan mo, the more na magmamadali ka, the more na magkakamali ka. The more na mahuhuli ka. Kasi, hindi mo pinag-iisipan ng bawat kilos at galaw mo. Pay close attention to the people in your life now. Your surroundings and your physical health, don't freak out. It's just a warning to be careful and awake to avoid any further issues. Communicate clearly and keep healthy boundaries. See, tulad ng sinasabi ko dito, di ba, na meron dito about sa health issues mo na kailangan mo nang iwasan. Yung mga lifestyles and of course, yung mga nakasanayan yung pagkain, iwasan nyo na. So let's see what is the messages of life. Represent the eyes of the heart. So pinapakita dito, today I received the real beauty of every person I meet. With the eyes of the heart, I see behind the personality and focus of the energy of love that dwells beneath the surface. I am filled with the wonderful presence of God in every one of us. The eyes of the heart allow me to see divine shining everywhere. Now, kumbaga, yung mata mo na galing sa puso mo ang makakakita, no, anong kahulugan ng mga nilalaman nito. No, gamitin mo ang puso mo sa pagbitaw at pagbigay, no, ng mga pagmamahal na galing diyan. Kumbaga kailangan mong tanggapin, no, mahalin yung mga pangyayari sa buhay mo. No, hindi man naayon sa kagustuhan mo, pero naayon sa kagustuhan ng Diyos, no? This is a weekly gabay for the month of October 21 hanggang October 28 for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-iisip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!